Ang babaeng na-scam ni Brad Pitt na isa pa lang, AI. Lilinawin ko lang hindi robot or artificial intelligence si Brad Pitt. Kumbaga, etong si Brad Pitt na version na yan, isa siyang AI. Siya ang 53 years old na si Anne na masaya sa isang taong relasyon niya sa Hollywood actor na si Brad Pitt. Kung hindi nyo kilala si Brad Pitt, siya lang naman yung bida sa My 7, Fight Club, Ocean's Movies, Mr. and Mrs. Smith, and dating asawa ni Angelina Jolie. Pero sa gitna nga ng relasyon ni Anne tsaka ni Brad, dito nga magugulat si Anne nang malaman niyang hindi pala si Brad Pitt talaga yung kausap niya kung hindi isang AI na nagpapanggap na siya. Ayon sa may balita, nagsampa daw ng kaso itong si Anne matapos siyang makuhaan ni fake Brad Pitt ng mahigit $800,000 or mahigit 47 million pesos. Sabi pa nga ni Anne, I was in love with the man I was chatting to. He knew how to speak to a woman. Lumalabas sa investigasyon na ilang buwan na pala silang nagchat nito ni Brad Pitt at bilang patunay nga na siya si Brad Pitt, nag-send pa siya ng mga pictures. Mostly dito, pictures nga ni Brad Pitt habang nasa may ospital, and I don't know about you, pero halata namang AI, diba? And yun nga, sadly, napaniwala nga si Anne sa mga pictures na to kasi nga, may sakit nga daw si Brad Pitt. Yun kay Anne, nanghihingi daw ng pera itong si Brad Pitt para sa kidney cancer surgery nga niya, and since akala nga niya si Brad Pitt talaga to, bigay lang siya ng bigay. Kung nagtataka kayo kung bakit naman siya naniwalang mawawalan ng pera si Brad Pitt, Brad Pitt yan. Ayon sa kanya, sinabi daw ni Brad Pitt na wala na daw siyang pera dahil nga sa divorce nila ni Angelina Jolie. Depensa naman ni Anne, noong una, nagdududa naman daw talaga siya, pero since hindi naman daw siya familiar sa mga social media, hindi niya agad na pick up na niloloko lang talaga siya nito ni AI Brad Pitt. Ang tanongin naman si Anne kung kailan niya na-realize na hindi pala to si Brad Pitt, ang sabi niya lang, na-realize niya to nung nakita niya si Brad Pitt online na may kasamang ibang babae. Ang mensahe ni Anne sa mga nang-scam sa kanya, I've never harmed anyone. These people deserved hell. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung investigasyon sa nangyaring ito habang si Anne naman ay currently nasa isang clinic na dumadaan ng treatment for depression dahil nga sa mga nangyari sa kanya. Nakakatawa mang isipin pero medyo nakakalungkot na may mga taong napapaniwala pa rin sa mga ganito. Yung iba dyan patawa-tawa pa pero pag may nakitang video online magtatanong pa ng AI ba yan? Kahit sobra-sobra naman yung daliri tas nanginginig yung muka. Alam mo yung mga comment section ng mga videos na sumasayaw ng mga pusa tapos yung mga magka-comments na my grandma thinks this is real. Tuwang-tuwa ako sa mga ganyan kasi medyo totoong may mga naniniwala pa talaga sa mga ganyan eh. Lalo na nga yung mga mas matatanda. At minsan nga, may mga bata-bata pang naniniwala rin. Kaya ayon, sa panahon natin ngayon, maging mapanuri at tignan natin na mabuti yung mga nakikita nating videos online and gamitin natin yung utak at critical thinking natin bago tayo magpapaniwala sa mga kung ano-anong nakikita natin para syempre, para hindi na ito mangyari sa atin.